sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya dakilain, atin siyang sambahin. Ang poon dumalaw sa atin, upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Papurihan natin at pasalamatan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay din bilang mga Kristiyano. Hilingin po natin ang biyayang ito. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Makasama ang pagbuti ng kalagayan ng mga may sakit tulad ninyo, siya, Juliet, Alona, Dr. Baby, Rudy, Sister Terry, Father Check, Father Luciano. Pag-isal natin ang mga OFW, mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama po ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang maghandog dahil sa mga kasalanan. At ito'y sapat na. Pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos, at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal, magpakailanman ang mga nililinis niya. Ang Espiritu Santo'y nagpapatutuo rin sa atin tungkol dito. Unay sinabi niya, ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. At kanya ring sinabi pagkatapos, hindi ko na alalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sinabi ng poon, sa hari ko'y
Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sako, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lubusin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay katulad ni Melkisedek. Gagawin kang saserdote na hindi nawawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan niyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhas ay walang ganong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumagko ang mga dawag at ininis sa mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumagko at naguhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nagigisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit, nakasama ang 12, at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamamagitan ng talinghaga, kaya tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita, at makinig man nang makinig ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman siya o niya. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo naunawa ng talinghagang ito? Paano niyo maunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihahasi kaya ang salita ng Diyos. Ito ang nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan, pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap ng may kalak, ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso. Kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nalalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan, dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito.
naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila makapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila, tinatanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga. May tig 30, may tig 60, at may tig 100. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Nabubuhay tayo sa mundo ngayon, halos lahat ng bagay ay pilit ng pinadadali at pinapipilis ng mga tao. Yung mga sulat dati na hindi mo agad mabasa, yung mga balita dati na hindi mo agad masagap, yung mga gawain dati o trabaho na hindi mo agad magawa, yung mga bagay dati na hindi mo agad makuha. Pati na yung mga tao na dahil sa agwat ng distansya, hindi mo agad makasama, marinig o makita. Ngayon, sa isang click lang kung minsan, mababasa mo na, malalaman mo na, masasagap mo na, makukuha mo na, magagawa mo na. At kahit yung mga tao, at least virtually, makakasama mo na, makikita mo na, marinig mo na. Hindi na mahirap, hindi na matagal, marami ng mga madali at mabilis na mga bagay. While this can be very useful indeed for some or many things, huwag nawa po nating hayaan na lasunin ito ang ating puso't isipan para hindi na natin pahalagahan ang pag-isikap o paghihintay sapagkat may mga bagay sa ating buhay na hindi talaga dapat ginagawang madali o minamadali. Dapat talaga pinagsisikapan at iniintay. While this may be useful for many things, wag naman po nating lasunin ang ating isip at puso upang hindi na natin makita ang halaga ng pag-isikap at paghihintay sa ating buhay. Yan po ang isa sa mga gustong sabihin ng ating mabuting balitang napakinggan. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang talinghaga ng mga hasik. The sower here symbolizes God, while the different types of soil symbolize us. Usually kapag pinagnililayan natin ang Ebanghelyong ito, ang tendency natin ay i-label ang ating sarili sa kung anong klaseng lupa tayo. Kung tayo ay yung lupa sa daan na tigas, kaya ang salita ng Diyos ay hindi nanonood sa ating kalooban. Kung tayo yung lupa na maraming bato, kung kaya't kapag dating ng mga pagsubok ay nawawalan na tayo ng pag-asa sa mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kung tayo ay lupa na madawag, na natatalo, ng mga alalahanan natin sa buhay, yung mga biyaya ng Diyos na dapat ay nasa ating buhay, o kung tayo yung matabang lupa, na ang salita ng Diyos o ang Kanyang grasya ay nagbubunga sa atin ng maraming mga magagandang bagay. Tama po yung interpretasyon na yan, pero sana, maisip din po natin, na po pwedeng ang lahat ng mga types ng soil na ito ay sumimbolo rin sa atin, particularly sa ating struggle na magpakabuting tao o magbago. And I say struggle sapagkat alam natin mahirap magpakabuting tao na hindi sa lahat ng pagkakataon na matabang lupa tayo. May mga pagkakataon tayo ay lupang madawag, lupang mabato, lupang matigas. Hindi sa lahat ng pagkakataon nagiging mabuti tayo, na mabuti ang pinipili natin, na nakapagpapatawad tayo, na nakapagpapakumbaba tayo, na pinagmumulan tayo ng pag-asa ng ibang tao, na nakatutulong tayo, na nakapagpapasensya tayo, na naka-inspire tayo. Sabi nga, struggle is real. But the point is, lagi tayong binibigyan ng chance at grasya ng Diyos. Ganun siya, kapasensyoso para sa ating lahat. Di po ba kayo nagtaka kung bakit parang tanga naman yata yung mga hasik dito? Kung bakit maghahasik din siya, kahit sa alam naman niyang matigas na lupa, mabatong lupa, madawag na lupa, bakit hindi na lamang sa matabang lupa ihasik ang lahat ng mga binhi na yan? Di ba? But that's the point.
Alam ng Diyos na tayo kung minsan, at certain points or moments in our life, yung matigas, yung madawag, yung mabatong lupa na yon. But still, He continues to give us graces, chances. He does not give up on us. He patiently waits us. Sana, maging ganito rin tayo sa Kanya. Bigyan din natin siya ng tsansa. Of course, hindi ko sinasabing nagkakasala, nagkakamali ang Diyos tulad natin. No. Ang sinasabi ko, bago natin isipin o sabihin lalo na hindi tayo mahal ng Diyos, na hindi dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin, na pinababayaan na lamang niya mga masamang tao sa paligid natin, hintayin muna natin siya. Sapagkat iba naman ang kanyang panahon at ang kanyang paraan. Bakit natin siya kaagad-agad uhusgahan? Besides, ang hinihintay natin ay resulta na agad eh. Yun bang masolve na agad ang ating problema? Yun bang makuha na agad natin ang ating hinihiling sa Kanya, which may already be on the way na? Ang Diyos naman kasi ay hindi kumikilos sa oras at sa araw, sa minuto lamang, sa segundo lamang, na ibibigay na niya yung blessing sa atin. No! Matagal na siyang kumikilos. Baka nga ayos na ang lahat eh. Even before we asked. Kaya sana, huwag naman nating isipin, lalo na kung matagal na tayong humihiling at wala pa yung hinihiling natin, lalo na kung matagal na tayong may problema at di pa nasosolve ang ating problema, huwag nating isipin na ang Diyos ay hindi pa kumikilos. Kumilos na siya matagal na. Baka nga tapos na o ayos na eh. Manifestation na lang talaga. Maghintay ka. Maging matyaga ka. Huwag mong agad husgahan ang panahon at paraan niya. Narinig po natin sa ating unang pagbasa, sa sulat sa mga Hebreo, sabi doon, nakaluklok na sa kanan ng Ama si Jesus. Ang ibig sabihin nakaluklok, hindi dahil walang ginagawa o walang ginawa. Ang ibig sabihin nun, wala nang gagawin. Kasi may ginawa na. Mission accomplished na. Ang sabi dito, hinihintay lamang ng Panginoon ang tamang pagkakataon, ang panahon kung kailan paluluhurin ng Diyos sa harapan niya ang mga kaaway. Ibig sabihin, tapos na ang laban. Talo ng kaaway. It's just that hanggang ngayon, wala pang full and complete manifestation dahil hayo pa rin tumanggap ng pagkatalo ng kalaban. At hanggang ngayon, nararamdaman natin yan. Now, this will explain why ang tagal din ng complete manifestation ng mga bagay na hinihiling natin, ng mga bagay na kailangan natin, ng tulong na kailangan natin, ng pagka-solve natin sana sa mga problema natin, kahit alam nating ito ay ibinibigay na ng Panginoon sa atin. Kasi nga, hanggang ngayon sa mundong ito, buhay pa rin ang kapangyarihan ng Diablo at gumagamit siya ng mga tao para hadlangan at para i-delay. Lalo na para hadlangan ang mga magandang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. But the good thing is, dahil tapos na ang laban, talo ng Diablo, hindi na magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan, ang kasinungalingan sa katotohanan, ang kadiliman sa kaliwanagan, madidelay lang yung magagandang plano ng Diyos para sa ating buhay. Pagka-solve ng ating problema, yung blessings na ating hinihintay, yung mga blessings na ating kailangan, madidelay lang, pero hindi mahadlangan. Kaya sana, maging matyaga din tayo sa paghihintay ng mga kalooban ng Diyos, ng mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Kung ang Diyos nga, inihintay tayo pa ba ang hindi sa Kanya maging matyaga maghintay? Ang malaking pagkakaiba nga lang sa paghintay sa atin ng Diyos, baka hindi pa nga sigurado na tayo ay magiging mabuting tao. Pero yung pangako niya sa atin, sigurado yun. Kung hihintayin lang natin ng may pananampalataya, ng may tiyaga at nananalangin. Ito sanang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung
may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos ang samo May ginagawa siyang paraan, may ginawa na siyang paraan. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Maghihintay ako, magtitiwala ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong makapaghintay ng katuparan ng mga pangako mo sa aking buhay. Tulungan mo ko sa kabila ng nahihirapan ako sa mga pinagdaraanan ko, sa kabila ng maraming mga kasinungalingang pinapaisip at pinaparamdam sa akin ang diablo, sa kabila ng kung minsan ay napapagod na rin ako, panghahawakan ko, Panginoon, na noon pa man kumilos ka na, baka nga ayos na ang lahat, manifestation na lang talaga, na-delay lang ng mga ginagamit ng diablo ng mga pagkakataon, pangyayari, bagay o maging tao para hadlangan nito. Hindi niya kayang hadlangan, pwedeng madelay pero maisa sa katuparan. Hallelujah! Paniniwalaan ko yan. Hallelujah! Panghahawakan ko yan. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi matatapos sa problema ang buhay ko. Hindi matatapos sa pag-iyak na lamang laki ang buhay ko. Hallelujah! Makalalampas ako sa problemang ito. Hallelujah! At makikita ko balang araw ang kahulugan ng lahat ng ito. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. In His way, in His time, gagawin niyang maganda ang lahat sa iyong buhay. Kahit ng mga pangit na nangyari, makikita mo, may silbi. Maintindihan mo rin sa huli. Basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Magtatampo sa Diyos. Huwag kang tatalikod sa Kanya. Siya ang pinakauna mong kakampi. Siya ang pinaka-nagmamahal sa iyo. Siya ang pinaka-malasakit sa kalalagayan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Salo sa banal na alay mo, kaunti naming nakayanan at pagtulong, pag-asa ng Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan, at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan.
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan na niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkiktapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasal at ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo,
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhain mo pong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Spirit. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. At ay hayak ang iyong kabutihan at mga gawa mong makapangyarihan. Aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y awitin tuwi na
pasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi naman naming maikarangal ang iyong pagkapalang sa aming pinipigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong niisay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparongin din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad, siya'y nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kami, walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tinutulong po na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din tayo sa iba. Sa mga kasama po namin online, marami pong salamat sa mga tulong na ipinapadala po ninyo through our GCash and bank account. Salamat po ng marami. We assure you na ito'y napupunta sa mga tinutulungan ng ating Pasay Parish. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Salamat po.